sumuporta rin sa mga pamilya namin. Opo. So sa loob ng halos 18 taon na, bagamat minsan naramdaman nyo na kayo po ay parang second class citizen, national o nationwide ang inyong constituency. Ngayon, ito po isang importanteng tanong. Bakit po gusto nyong magsenador? Dahil sa ang ibang pangyayari sa buhay ko, sa pananatili ko sa mahabang panahon sa House of Representatives, meron din akong mga frustrations eh. Hindi lahat naman ng ipinaglingkod doon ay puro success stories eh. Yeah, po. Ang karamihan din yan ay yung frustration sapagkat meron ka pang gustong gawin eh. Lalong-lalo na yung mga talagang pangarap mo para sa mga sektor na yung nire-represent. Yung maiangat mo talaga sila. Ako ang pangarap ko nga yung pagkaraan ng mga ilang panahon ay ma-wipe out yung aking sektor eh. Ibig sabihin, mapag-graduate ko lahat sa kahirapan, yung sektor na aking ginagampanan eh. Pero katulad po sa House of Representatives, although 370 ng members ng House sa Senado naman 24, isang boses lang din naman kayo. Hindi kaya maulit lang yung, sakaling kayo palari, maulit lang yung frustrations nyo doon sa frustrations ninyo sa Senado? Yan palagay akong hindi mauulit eh. Bakit po? Kasi hindi nyo naitatanong, ngunit ako ay 2 beses na rin naging miyembro ng Commission on Appointments. Nakita ko kung paano ang pakikisama, kung paano ang isang issue ay nadidispose, sapagkat ang Commission on Appointments ay kinabibilangan ng 12 senador at 12 congressmen. Opo. At sa maraming pagkakataon ay naipagtagumpay ko yung gusto kong ipagtagumpay kung ang pinag-uusapan ay dapat bang hirangin ito o hindi. At bago hirangin ba ito, kailangan nating maipalitaw lahat ang gusto nating palitawin kung talagang competent ito o hindi. Nagawa ko yung gusto kong gawin eh. Yung may bentaha, yung popular no? Yung kung paano man sila naging popular. Pero paano nyo ba ilalarawan ang uri ng ating mga botante ngayon? Unang-una yung social media na talaga namang nung in-analyze nila yung analytics na sinasabi nila, hindi may kukumpara ngayon eh. Ako, nagtataka rin ako, pati yung pakikipag-agawan ko ng hopya, akalain mo yung huling pagkakakita sa akin, may 4 na milyon na. Wala naman akong TikTok noon eh. Tingin nyo po ba ay dapat ng taasan o higpitan ang qualification sa pagiging mambabatas o senador? To be specific, dapat bang taasan ang qualification ng isang taong gustong maging senador? Tama lang, Katunying. Ang nagiging problema lang, kahit gaano pa ang sabihin natin na itaas natin ang requirements ng isang taong tumatakbong senador, habang hindi po natin napapalitan yung nakasad sa ating saligang batas, hindi pa natin pwedeng gawin ngayon. Dahil ang sinasabi lang ng saligang batas, kapag ikaw ay marunong magsulat at magbasa, maliban pa sa may ibang mga qualities, ay pwede ka nang maging senador. Hindi naman nakalagay doon na sana yung binabasa mo, naiintindihan mo. May kilala po ba kayong senador na hindi naiintindihan binabasa niya? Palagay ko, meron. Kasi kung naiintindihan niya, kontrata yun eh. Kapag ikaw ay nag-file ng COC, yun ang simula ng kontrata. Isang araw lalapit ka sa mga tao, ipapipirma mo sa kanya yung kontrata, sa paraan humihingi ka ng boto. Kapag ibinoto ka, nakompleto yung kontrata. Ngunit kahit kailan, hindi niya sinabi sa mga tao, yung sagradong kasunduan na yun, kailangang ibalik mo sa tao. Bakit po ganito yung ating kalagayan? Bakit po sa maraming batas na ginawa natin na magaganda, bakit ang kanilang ginagawa lang ay magpasa ng batas? Ngunit yung pagpapatupad ng mga batas, kahit kailan ay hindi nila ginampanan. Kung mabuti ang pagpapatupad, palagay ko mas importante yung kaysa gumagawa ng batas eh. Yung po nakaraang eleksyon, 2022, kumandidato na po kayong senador. Pero ilang linggo bago po ang halalan, bigla po kayong umatras.
baka naman may mga nanonood sa atin na gustong-gusto kayong iboto ngayon tapos nag-aalala sila na baka naman bago dumating sa dulo, umatras na naman tong kadante natin. Didiretsuhin ko, Katunying. Itong pagtakbo ko ngayon, wala nang atrasan ito. Kaya para mawala yung kanilang kaba, para mawala ang kanilang pag-aalala, ay sinasabi ko ng harapan sa'yo, wala nang atrasan ito. Noong po bang panahon na yun napilit lang ba kayo? Bakit ba kayo tumakbo nun? Kasi ang insinuation naman, yung makinarya, tutulungan ako eh. Huli na nung nasa kalagitnaan na nung makita ko na wala naman palang makinarya ang PDP laban. Yung pong inaasahan nyo na financial support mula sa partido, hindi Wala. dumating. Wala. Ano po Wala. Eh, lalo naman kay Unity. Sabi siguro, sinasama ka na nga nila sa amin. Yun naman, siyempre, pagdating ko, marami ng tao. Magsasalita na lang ako. Sinasakay nila ako, minsan nakikisakay pa ako sa mga chopper. Wala naman akong chopper eh. Ngayon, may nag-offer na sa akin na dalawa na yung air assets nila eh. So ngayon pa lang po ay meron na pa tayo dyan? Meron na. May check na bang... Basta naibigay na nila, Opo. gagawa na tayo ng mga kaparaanan dyan. Opo. Sobrang importante po nung pag dumating yung takdang oras na kailangan ninyo nang mag-advertise, dapat may pambayad kayo sa Siyempre. airtime, di ba? Siyempre. Ang mahal ngayon. Ang Siyempre, napakamahal. palagay ko, lalong napamahal ngayon. Opo. So, pati po yung get up niyo, parang nagbabago kami parang naninibago kami sa inyo eh. Medyo siguro naging presko ng konti ngayon kaysa sa dati dahil noon nga sa bilis at saka wala namang kahandaan. So kung ano na lang yung mahila mo, maisuot mo, yun na. Pero ngayon, kahit papano, naka-choreograph ng konti. Opo. Katulad itong sapatos nyo na to pang teenager ko lang nakikita yan Oo, talaga naman kinakailangan ipakita mo rin ang kahandaan mo na mag-iba ka kung kinakailangan. Opo. Di ba? Especially ang botante po natin ngayon, malaking bahagdan ay nasa millennial saka Gen Z. Oo. Tinatawag yung bata-bata pa po. Yung pong, so in other words, sa ngayon po, hindi kayo kinakabahan, nakakapusing kayo ng gasolina pagdating ng dulo. Wala siguro kung magiging dahilan para kabahan ako sa aspeto na yan sapat sila na nga ang nagkukusa na talagang tutulungan nila ako. At sa dami ng mga iba pang mga parallel groups na hindi ko nakita noon. Opo. Maniniwala ka ba, Katunying, pati kasama ko lumalaban ng senador, lumalapit sa akin? Pero ako po, didiretsuhin ko po kayo, no? Sa pinakahuli pong survey na ginawa po ng iba't ibang mga research firms, ay hindi po kayo masyadong nakikita sa mga winning circle, o ano po, medyo malayo-layo. Hindi pa kayo nagagambala doon? Hindi na ako nagagambala ngayon. Dati kasi nagambala ako dyan. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit ako nag-withdraw noon. Pero ngayon, kahit ano pang gawin nila sa survey, yung sinabi ko sa iyo kanina, walang atrasan ito. Itutuloy ko ito. Sapagat ang paniwala ko, kahit hindi nila ako ilagay sa survey na yan, nasa puso ako lahat ng taong bumoboto na alam kong unti-unti nang nababagong kanilang pananaw ngayon. Ano po damdamin nyo sa mga magkakapatid, magkakamag-anak na tumatakbo po sa Senado? Meron tayong 24 million families sa ating bansa. Nakikinikinita po ba niya ang aking ibig sabihin? 24 na senador lang ang dapat na tumayo sa Senado. Ang ibig sabihin po nun, ang ratio po ay dapat sa bawat 1 milyong pamilya, doon lang lalabas ang isang senador. Paano po ako sa isang pamilya ay magkapatid? Mag-ina halimbawa, nakikita mo yung mga mata nila umiikot. Paano ka ako maging 3 pa? Tama po ba yun? Di po ba anomalya yun? Isang diretsyon tanong ulit. Dati, 2 lang mag-ina, magkapatid. Pero ngayon, mukhang 3 tulfo. 3 magkakapatid ang makikita po natin kung ang pagbabatayan po ay ang mga pre-election survey. So, ano po ang damdamin nyo na meron pong 3 tulfo kung sakasakali na magsisilbi sa atin sa Senado? Ay, para sa akin ay kasobrahan na eh. Kasobrahan na, hindi dahil sa maaring nagiging insecure ako eh.
Ako, sasabihin ko tayo sa ito, Katunying, hindi bilang isang kandidato ng senador. Gusto ko talaga magkaroon ng mga taong gaganap ng tungkulin bilang isang senador na talagang ang kanilang katangian ay para magsilbi bilang senador. Opo, ako pinagpapasalamat ako dahil sinagot yun. Dahil pwede nyo namang iwasan yung tanong na yun. Pero, Pwede kong iwasan, ngunit pananagutan ko na meron po ako nakausap na dati pa, kayo ay inaalok na maging miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos just to set the record straight. Totoo po ba yun na inalok kayong maging miyembro ng official family? totoo yun, Katunying. Ang totoo niyan ay 3 posisyon pa nga yung inalok sa akin. Ngunit yun ay pare-parehong tinanggihan ko. Yung dalawa dahil hindi ako interesado. Yung isa sana na interesado ko sapagkat malapit yun sa puso ko, yung pagpapababa ng kuryente. Ngunit napansin ko na hindi masyadong na-appreciate nung mga dapat na makaalam nung mga reformang gusto kong mangyari.